Bago tayo magsimula sa ating recap, mangyaring mag-subscribe po muna kayo sa aking channel sa mga hindi pa nakapag-subscribe at i-turn on ang all notifications para ma-notify kayo sa mga darating na recap natin at i-like nyo na din ang video na ito. Maraming salamat! Dumating na sila sa kagubatan na mas kilala na The Darkness of Linger. Ito ay mas kilala na may madaming mga iba't ibang halimaw. Ang utos ni Rose ay wag daw babalik si Usato kung hindi siya nakakapatay ng isang Grand Grizzly. Nagulat si Usato sa utos ni Rose dahil wala siyang alam sa pakikipaglaban. At hindi na pinatagal ni Rose at kinarga si Usato at ibinalibag siya sa kalagitnaan ng malawak na kagubatan. Walang nagawa si Usato at napaiyak na lang ito sa takot at akala niya ay mamamatay na siya. Habang nahuhulog si Usato sa ere, ginamit niya ang kanyang healing magic power para hindi siya mapuruhan sa kanyang pagbagsak. Hindi siya sumuko at lumakas ang kanyang loob at sinabi niya na hindi siya mamamatay. At nagtagumpay nga siya sa kanyang paglanding sa loob ng kagubatan na buhay at ligtas dahil sa kanyang healing magic power. Napagtanto niya na hindi siya pwedeng bumalik kung hindi siya nakakapatay ng isang Grand Grizzly. Pinapalakas niya ang kanyang loob na kayang-kaya niyang mapatay ang isang Grand Grizzly. 2 metro lang naman daw ang taas ng Grand Grizzly, sabi pa niya. Habang nakatayo siya sa gitna ng kagubatan, biglang may nagpakita na isang Grand Grizzly at hinabol siya nito. Hindi niya inakala na napakalaki pala nito at ang laki ng mga pangil at mga kuko nito. Pero hindi siya nagpatinag, may kumpiyansa siya sa bilis ng kanyang pagtakbo. Binilisan niya ang kanyang pagtakbo at sabi pa niya, di makakapantay ang Grand Grizzly sa kanyang bilis. Pero sa hindi niya inaasahan, biglang nakahabol ang Grand Grizzly sa kanyang bilis. Pero inisip niya na mas nakakatakot si Rose kaysa sa bear na ito. Nakapagdesisyon siya na harapin ang bear pero may biglang sumulpot na 2 Blue Grizzlies bear at napatakbo ulit si Usato. Habang tumatakbo siya, tumalon siya sa isang waterfalls at doon nakaligtas siya sa mga bears. Walang nagawa ang mga bears at bumalik na lang sila sa kanilang pinanggalingan. Maswerteng natakasan ni Usato ang 3 bears na humabol sa kanya sa kagubatan. Nagpapatuyo si Usato ng kanyang mga damit sa isang lugar at may dala siyang mga emergency rations, canteen at isang kutsilyo. Nagpahinga siya sa ilalim ng isang malaking puno at kumakain. Iniisip niya na kailangan niyang makapatay ng isang Grand Grizzly bear pero feeling niya na isa itong imposibleng gawain. Matapos siyang kumain, napagtanto niya na iisipin na lang niya ito kinabukasan. Sabi pa niya, bilang isang baguhan, nakasurvive siya sa kanyang unang araw. Natulog siya sa ilalim ng mga dahon at ina-activate niya ang kanyang healing power habang natutulog. Dumating na ang umaga, sisimulan na niya ang paghahanap ng Grand Grizzly bear. Kailangan daw niyang malaman ang patungkol sa kanyang kalaban. Unang-una, kailangan niyang hanapin kung saan nagtatago ang isang Grand Grizzly bear. May nahanap siyang mga scratches sa kahoy, marahil ito ay scratches ng mga bears at posibleng nasa malapit sila. Biglang may narinig siya sa mga damuhan at nagulat siya. At may lumabas na isang kuneho, akala niya kung ano na ito. Isa daw itong halimaw na mukhang rabbit, sabi pa niya. Lumabas ang rabbit na paika-ika at may sugat ito sa kanyang binti. Hindi nagdadalawang isip si Usato at ginamit niya ang kanyang healing magic power at gumaling na ng tuluyan ang sugat ng rabbit sa kanyang binti. Umalis na si Usato para pagpatuloy ang kanyang paghahanap sa Grand Grizzly bear pero sumusunod ang rabbit sa kanya. Pinapaalis niya ito kasi sabi niya na naghahanap siya ng isang nakakatakot na halimaw. Mapapahamak lamang daw ang rabbit pag sumama siya kay Usato. Lumakad na ulit si Usato pero sumusunod pa din ang rabbit sa kanya. Nagalit na si Usato sa rabbit. Napagtanto niya na baka alam ng rabbit kung saan matatagpuan ang Grand Grizzly. At yun na nga, tama ang kanyang hinala, tinuruan siya ng rabbit kung saan matatagpuan ang Grand Grizzly. Sinundan niya ito hanggang natagpuan nila kung saan namamalagi ang Grand Grizzly. Nakapagdesisyon siya na kailangan na muna niya itong ma-monitor nang hindi namamalayan nila. Nasabi pa ni Usato na parang isa silang pamilya. Nasabi pa niya na may nabasa siya na ang Grand Grizzlies ay namumuhay na may kagrupo. Kumuha siya ng tubig na kanyang maiinom sa ilog pero nag-aalala siyang uminom ng tubig na hindi pinapakuluan, pero wala daw siyang choice at ininom niya ang tubig. Hindi pa din umalis ang rabbit, nakasunod pa din ito sa kanya. Babalikan niya ang mga bears na ipagpatuloy niya ang kanyang monitoring sa kanila.
Wala namang espesyal, ganun pa din ang kalagayan ng mga bears. Tinignan niya ang dalawang blue grizzlies at feeling niya na cute ang mga ito. Habang nakamasid si Yusato sa mga bears, he is living a happy life, nasabi pa niya. Isang araw, biglang sumakit ang kanyang sikmura, baka dahil ito sa tubig na kanyang ininom nung isang araw. Sinubukan niyang gamitin ang kanyang healing power pero wala itong epekto, pero kailangang may paraan ito para mawala ang sakit. Habang namimilipit si Yusato sa sakit ng kanyang tiyan, linapitan siya ng rabbit at kinomfort siya nito. Dinala siya ng rabbit sa isang malinis na tubig na pwede niyang mainom. Tingin niya naman na malinaw ang tubig kumpara sa tubig ng ilog. Tinikman niya ang tubig at masarap daw ang lasa nito. Nakita niya ang rabbit na hindi mapakali, natatakot ang rabbit. Umakyat silang dalawa sa kahoy at naitanong ni Yusato na may paparating ba daw na isang monster. At hindi nagtagal, may isang dambuhalang ahas na nagpakita sa kanilang harapan. Wala daw siyang nababasa sa libro na binigay ni Rose ang patungkol nito. Sobrang takot ni Yusato habang pinapanood niya ang dambuhalang ahas, sobrang napakadelikado daw nito. Nang makalayo na ang ahas malapit sa kanilang pinagtataguan, napakalalim ng kanyang hininga na parabang nabunutan siya ng tinik. 4 na araw ang nakalilipas nang makita niya ang dambuhalang ahas na yon. Hindi pa din matanggal ang takot na kanyang naramdaman nung una niyang makita ang ahas. Patuloy pa din niyang pinagmamasdan ang mga bears sa kanilang lungga, wala pa din kaibahan sa kanila at nakakataba daw ng puso habang pinagmamasdan niya ang pamilyang bear. Pero napagtanto niya na hindi siya pwedeng makauwi nang hindi napapatay ang Grand Grizzly Bear. Nakapagdesisyon na siya na susubukan niyang i-challenge ang Grand Grizzly sa susunod na araw. Dumating na ang nakatakdang araw na yon pero masama ang panahon. Pilit siyang pinpigilan ng rabbit na huwag siyang umalis at aalis na lang daw siya matapos ang pag-ulan. Dumating na ang sumunod na araw at maganda na ang panahon, patuloy na siya sa kanyang pag-hunting sa Grand Grizzly at pinuntahan na niya ito sa kanilang lungga. Sabi niya sa rabbit na hindi na siya pwedeng pigilan, kailangan na niyang matalo ang Grand Grizzly para makalabas na siya sa kagubatan. Nagtago na siya sa likuran ng mga damuhan, at sa hindi inaasahang pangyayari, tumambad sa kanya ang patay na mga katawan ng dalawang bear na puro sugatan. Nagtataka siya kung ano ang nangyari sa kanila. Nag-aalala si Yusato sa kanyang kalagayan dahil may nakapatay na sa kanyang target at baka maparusahan na naman siya ni Rose. Sasabihin na lang daw niya ni Rose na may umagaw sa kanyang target kung malalaman man ito ni Rose. Sa mga kagat pa lang na nakita niya sa mga bears, siguradong ang may gawa nun ay ang dambuhalang ahas at halata daw na walang intensyon nito na kainin sila. Gusto lang talagang pumatay ng ahas para kanyang kasiyahan, sabi pa ni Yusato. Biglang lumabas ang batang bear sa kanyang pinagtataguan. Linapitan niya ang kanyang mama at biglang nakaramdam ng awa si Yusato. Hindi niya gustong matalo kay Rose pero hindi din niya nagustuhan ang pag-aagaw sa kanyang target tulad ng ginawa ng dambuhalang ahas na yon. Ngunit higit sa lahat, mas lalong hindi niya nagugustuhan ang kanyang nasaksihan sa nangyari sa pamilyang bear. Nakapagdesisyon na siya na ipaghihiganti niya ang ginawa sa pamilyang bear. Umalis na siya at hahanapin niya ang dambuhalang ahas. Bago niya ipagpatuloy ang paghahanap sa dambuhalang ahas, gumawa muna siya ng sandata na panlaban sa isang dambuhalang ahas. Kumain siya para lumakas ang kanyang resistensya at inihanda niya ang kanyang katawan para sa laban. Tinanong niya ang rabbit kung dadalhin ba daw siya sa lugar na kung saan makikita ang ahas. Kailangan lang daw ng rabbit na ipakita kay Yusato ang daan at pwede nang umalis ang rabbit. Sinundan na niya ang rabbit sa paghahanap sa dambuhalang ahas sa loob ng kagubatan at sa kasamaang palad. Nakita niya ang anak ng bear na kinakaharap nito ang ahas. Bigla niyang sinugod ang malaking ahas pero muntikan na siyang makain ito pero nagkaroon siya ng pagkakataon na matusok ang mata ng ahas at namimilipit ito sa sakit. Tinamaan siya ng buntot ng ahas at tumilapon pero automatic na pinagaling niya ang kanyang katawan gamit ang kanyang healing magic power. Umatake na ang ahas at ang plano niya ay dapat niyang atakihin sa kanan kung saan hindi ito nakakakita. Pumunta na siya sa kanan pero sa kasamaang palad, nakagat ang kanyang braso. Binitag lang pala siya ng ahas para atakihin niya ang blind spot nito. Nasabi pa niya, naluko daw siya ng ahas. Pero, habang kagat-kagat ng ahas ang kanyang braso, nakatusok naman ang kutsilyo sa loob ng bunganga ng ahas.
Ina-activate na din ni Yusato ang kanyang hilang magical power at diniinan pa ang kanyang pagtusok sa kutsilyo sa loob. Hindi nagtagal, binitawan na siya ng ahas dahil sa sakit na naramdaman ng ahas. Ramdam din ni Yusato ang sakit ng kanyang sugat sa braso. Biglang nahilo ang kanyang mga paningin dahil may poison pala ang ahas. Sabi pa ni Yusato, hindi daw patas na malaki na siya at venomous pa pero alam daw ni Yusato kung paano papagalingan ang kanyang sarili. Sabi pa niya, natutunan niya ito matapos sumakit ang kanyang sikmura. Kung sinisira ng poison ang loob ng kanyang katawan, kailangan lang daw niyang pagalingin ang loob at labas ng kanyang katawan. Sumugod na siya sa ahas at anden ang batang Blue Bear at tinulungan siya sa kanyang laban. Tumalon si Yusato sa ulo ng ahas at sinuntok niya ang ulo nito. Bumagsak ang ahas at tinusok niya ulit ang mga mata nito gamit ang kanyang ginawang sandata. Walang humpay ang kanyang pag-atake niya sa ahas hanggang sa tumigil na ito sa kanyang paggalaw. Sabi ni Yusato na nagawa daw niyang mapaslang ang ahas at linapitan naman siya ng batang bear na nagpapasalamat sa kanyang ginawa. Gustong pagalingin ni Yusato ang mga sugat ng batang bear pero naubos na daw ang kanyang mana para mapigilan ang dumadaloy na venom sa loob ng kanyang katawan. Hindi na daw siya makakakilos pa. Sa kasamaang palad, nakabangon pa ang ahas at hindi pa pala niya ito napatay. Sumugod na ang ahas sa kanya at naisip niya ang kanyang mga kaibigan na Inakami at Kazuki at bigla niyang sinisi si Rose na siya ang may kasalanan nito. Kakainin na si Yusato at isinigaw niya na si Rose ay isang napaka-brutal at bayolenteng babae at biglang dumating si Rose galing sa itaas at one hit lang ang dambuhalang ahas sa lakas ng pagsipa ni Rose. Nagtataka si Yusato kung bakit nandito si Rose. Ang rabbit pala ang tumawag ng tulong kay Rose at ito pala ang kanyang alagang rabbit. Inutusan pala niya ang kanyang rabbit para bantayan si Yusato sa loob ng kagubatan. Sabi naman ni Yusato na nagpakita sa kanya ang rabbit na sugatan. Inutusan pala ni Rose ang kanyang rabbit na magkunwaring may sugat para makuha ang tiwala ni Yusato. Nasa malapit lang pala si Rose, handang tumulong kung may masamang mangyari man kay Yusato. Pinlano niyang mamagitin hanggat maaari pero sino ba naman ang nakakaalam na magpapakita ang isang dambuhalang ahas? Ang Demon Lord's Army pala ang gumawa sa malaking ahas na ito. Sabi pa niya na bigo si Siglis na tapusin ito during the last invasion. Pero hindi talaga nag-expect si Rose na papatayin ng ahas ang Grand Grizzly. Matapos ang matinding pagsubok ni Yusato sa loob ng kagubatan, nakuha niya din ang loob ng batang grizzly bear at sabi pa ni Rose na talagang magkatulad silang dalawa ni Yusato. Nakapagdesisyon na si Rose na isasama nila ang blue grizzly bear sa kanila at kinarga na silang dalawa ni Rose pabalik sa kanilang headquarters. At dito nagtapos ang matinding pagsasanay ni Yusato sa mga kamay ni Rose.